Hinihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang paginig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, na sumasayang papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Ito po si Brother Ronnie Aclo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Merly ng San Rafael. Sumayin niyo po ang pag-ibig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami pong mali si Sister Marjorie ng San Rafael. Sumatin natang kababayan ng loob, LBC ng St. Michael Archangel Paris. Muli po, ang ating pong programang Mistisismo ay nagpupugay po muli sa inyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina. Kumusta na po kayo? Muli po ang pagbati sa inyo ng mabiyayang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Radyo Maria Philippines, Bring Christ into Your Home, muli po namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa atin pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos. Dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos, na inyo pong laging napapakinggan tuwing linggo mula ika-9 hanggang ika-10 po ng gabi. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyo mga minamahal namin taga-subaybay ng kahit po kaunting kaalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig namin. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayan sa pag-aalay po ng ating pong panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon at mahal naming Ina, sa oras pong ito, iniaalay po namin ang lahat ng aming mga minimithi sa buhay. Ang kalusugan ng katawan, magandang pag-iisip, malinis na puso, at matiwasay na kalooban. Higit sa lahat ang tunay na pagmamahalan. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil muli kaming nandito upang makapagbigay, makabahagi ng munting kaalaman espiritual na inyo pong pinagkaloob sa amin. Dalangin po namin na wag po ninyong itulot na kami mawalay sa inyo. Sapagkat kung wala po kayo sa amin, piling, tunay na wala po kaming magagawang mabuti sa aming sarili. Higit po sa aming kaluluwa. Ito po ay aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Birhen, dapat igalang, panalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa atin pong inialay na panalangin sa atin pong programa sa gabi ito. Mga minamahal naming taga-subaybay, kumusta na po kayong lahat? Muli po, linggo na naman, tayo po magkakatipon-tipon na naman po rito sa atin pong himpilan ng ating mahal na ina upang tayo po aming makasama sa higpapawid sa ating pong mga pag-aaral at pagtuklas ng mga hiwaga at karunungan ng mga banal na salita ng Diyos sa ating pong banal na kasulatan na siya po nating nagiging tungtungan upang ang ating mga isip, puso at kalooban ay makatuklas ng mga kaliwanagan tungkol po sa mga nakasulat ng mga salita ng Diyos sa ating pong banal na kasulatan.
At marami na nga po tayong mga tinalakay. Ano po, iba-iba na pong mga paksang ating natalakay. Kamukha po ng mga huli natin tinalakay. Ano po, yung pagpapakilala ng mga kabuluhan ng mga bagay dito sa lupa at pagiging walang kabuluhan ng mga bagay sa lupa. At ngayon nga po, sa atin pong panibagong pagsasama-sama, kami pong mga inyong mga abang lingkod ay narito po muli upang kayo po ay anyayahan. Sa man po kayong sulok ng ating pong lalawigan, ng ating pong bansa o ng babong panig ng daigdig. Halina po kayong lahat at atin pong muling tahaki ng pag-aaral tungkol po sa panibagong paksa ng buhay mistisismo sa paksa po ng aklat ni Propeta Ezekiel na atin pong pamamagatan na tabak ng Panginoon na atin pong nababasahin po sa atin ng ating kapatid na si Sister Marjorie. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Samayin niyo rin. Ang pagbasa sa banal na kasaysayan sang-ayon kay Propeta Ezekiel na may kabanata 21, talata 1 hanggang 7. Luwalhati At po po sa sa inyo. inyo, Panginoon. Dumating sa akin ang wika ng Panginoon na ganito ang sinasabi, Anak ng tao, humarap ka sa Jerusalem at mangaral laban sa kanyang mga dalanginan at bumigkas ka ng hula laban sa lupang Israel. Wikain mo sa lupang Israel, ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, Kalaban mo ako at bubunutin ko ang aking tabak sa kaluban upang lipulin sa iyo ang banal at ang tampalasan. Dahil sa lilipulin ko sa iyo ang banal at ang tampalasan, lalabas ang aking tabak sa kanyang kaluban laban sa lahat ng laman, buhat sa timog hanggang sa hilaga. Upang makilala ng lahat ng laman na ako na Panginoon ay bumunot ng tabak at sa kaluban at hindi na masusuksok ito muli. At ikaw naman, o anak ng tao, humibik ka ng buong hapis at hapdi sa harapan nila. At kung tatanungin nila ang dahilan ng iyong pag-iyak, ay sabihin mo sa kanila, dahil sa isang balita na sa pagsapit nito ay madudurog ang lahat ng puso, manlulupaypay ang lahat ng kamay, manghihina ang lahat ng kalooban at mangangatog ang lahat ng tuhod. Ito ay sasapit at mangyayari, wika ng Panginoong Diyos. Ito po mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Salamat Salamat sa sa Diyos. Maraming pong salamat, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating paksa tungkol po sa aklat ni Propeta Ezekiel na pinamagatan po nating tabak ng Panginoon. Yun nga po, nabasa po ng ating kapatid, mga minamahal naming taga-subaybay, yung isang propesiya na ipinakita po kay Propeta Ezekiel. Ano po, na doon, katulad po ito ng mahihalin tulad po natin to sa pangitain na ipinakita po kay Apostol San Juan sa pulo po ng Patmos, ano po, doon po sa aklat ng Apokalipsis. Hindi po sila halos nagkakaiba sapagkat doon po ay sa ating pong itutuloy yung iba pa pong mga sinasabi ng paksa po ng ating banal na kasulatan tungkol po sa hula ng ating pong propeta Ezekiel. Mahalin tulad din pong binabanggit din po niya mga halos binabanggit ni San Juan sa Apokalipsis po tungkol po sa mga anyo ng isang agila, tao na may agila, leon, baka, ano po. Yan nga po sumasagisag ng apat na ebanghelista kung atin pong ilalagay po yan sa atin pong pag-aaral sa mga buhay po o sagisag ng mga ebanghelista. Yan nga po yung mga apat na nagsulat ng ebanghelyo, ano po, si San Mateo, San Lucas, San Marcos, at saka po si San Juan, ano po, si San Mateo, yan po ay anyong tao, po, simbolo po niyan, tao. San Marcos po ay yung leon, San Lucas po ay maanyo po yung sumasagisag po ng baka, at yung po si San Juan, sapagkat siya po isang teologo, ano po, at mataas po ang kanyang pananaw sa mga pangitain.
pagbibigay po ng kahulugan, sabi ganon, siya po ay sumasagisag sa isang agila. Ngayon po sa atin pong paksa, ano po, ito po ay malaki po ang kaugnayan sa ebanghelyo po na atin pong ipinagdiriwang, ano po, kanina pong umaga, ano po, tungkol po sa atin pong paksa ngayon na doon nga po sa ebanghelyo po ng linggong ito ay ipinakikilala po si San Juan, ano po, o ipinakikilala po ni San Juan ang ating Panginoon na kung atin pong pag-aaralan po si San Juan, siya po yung nanguna bago pa pong ating Panginoon ay mangaral. Kaya ang sabi po niya doon, ano po, dahil po sa napagkakamalan na pong Kristo si San Juan, dahil sa kanyang mga pananalita, na sinasabi nga pong matatalim na pananalita rin po ng ang namumutawi sa bibig ni San Juan Bautista, ano po. Pero ang sabi po niya sa mga nagtatanong sa kanya, ako'y nagbibinyag sa tubig. Sabi niya, ngunit may isang darating na lalong makapangyarihan sa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. At siya ang magbibinyag sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy. So, ibig sabihin po, kung ilalagay po natin mga pananalita po ni Propeta San Juan o Bautista, ano po, sapagkat siya po isa ring propeta, sinasabi po niya na mayroong isa pang padatinga at yan nga pong ating Panginoong Jesucristo na siyang meron din pong matalim na tabak. Sabi nga po magkabilay talim. At sinasabi nga po ni San Pablo na ang kanyang salita ay katulad ng isang tabak na may magkabilay talim na humihiwa sa pagitan ng kaluluwa at espiritu. So, paano po ba yan naging tabak? Ano po? At yan po ang ating tatahakin, ano po, sa ating pong pag-aaral. At bilang panimula po, ating pong tanongin ng ating isang kapatid na nagbasa, Sister Marjorie, ano po, tungkol po sa nilalaman po ng pag-aaral ng ating paksa. Yun nga po, si Propeta Ezekiel po, basahin po natin ng tulad ni Jeremiah, si Propeta Ezekiel ay nabuhay noong pinakamagulong panahon ng kasaysayan ng mga Israelita, anak ng Maharlika at paring si Buzi. Siya ay napabilang sa mga dinalang bihag sa Kaldea kasama ng Haring Jeconias noong taong 577. So namumuhay ng tahimik sa Tel Abid nang siya ay tawagin ng Diyos sa tungkuling pagkapropeta sa pamamagitan ng isang pangitain sa tabi ng ilog Kebar. So nagpakita po ang Panginoong Diyos ng pangitain kay Propeta Ezekiel nung naroon po siya sa ilog Kebar nga po. At doon po ay nag-umpisa nga pong tinawag siya ng Panginoon upang inutusan siya ng Panginoong Diyos na mangaral laban sa mga dalanginan ng Jerusalem at bumigkas ng hula laban sa lupang Israel. Ito po yung sa unang bahagi ng ating paksa. Ang bayang Israel po kasi noong mga panahong yon ay isang bayang mapaghasik na nagsipaglaban sa Panginoong Diyos at sa kanyang mga batas. Ang Jerusalem naman ay gumawa po ng mga dalanginan. Ginawan po nilang Diyos-Diyosan ang lahat po ng uri ng larawan ng mga hayop. Tinatangisan si Tammuz. Si Tammuz po ay isang Sumerian god of food. No? Kung isesearch niyo po siya, isa po siya, yung katawan po niya tao, yung ulo po niya hindi po ako sure kung baka po siya or basta ulo po siya ng hayop. So may sumasamba rin sa araw sa gawing silangan, no? Itinakwil nila ang kautusan ng Diyos, hindi sila sumunod sa kanyang mga batas, nilapastangan ng kanyang araw ng pamamahinga, palibhasa nga sila yung nakahilig ang kanilang mga puso sa mga Diyos-Diyosan. At ano yung sabi ng Panginoon? Sabi niya, kalaban mo ako at bubunutin ko ang aking tabak sa kaluban upang lipulin sa iyo ang banal at ang tampalasan. Ito nga po yung sa ibang panig ng banal na aklat, may nakasulat po doon. Darating ang anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian. Titipunin ang lahat ng bansa at paghihiwalayin ang tupa sa kambing. Kung saan nga po yung tupa, sila po yung magkakamit ng buhay na walang hanggan at ang kambing ay sa kaparusahang walang hanggan. Sa makatwid po, ang tabak ng Panginoon ay siyang ating pong Panginoong Hesukristo na siyang magbibigay ng katuruan. So, yun nga po yung daan, katotohanan at buhay
para sa ikaliligtas po ng madami. At idinagdag rin nga po ng Panginoon na siya ay bumunot ng tabak sa kaluban at hindi na masusuksok muli. So, sa pagkakaintindi po namin, ibig sabihin po, yung tabak po ng Panginoon mananatili po sa atin hanggang sa tayo'y may buhay sa mundo. Dahil sa panahon po natin, magpasa hanggang ngayon, laganap pa rin naman po ang kasalanan, kasamaan, higit sa lahat yung mga Diyos-Diyosan po ng mga tao. Hindi nga lang katulad po sa panahon ng mga Israelita na sumasamba po sila sa mga hayop, kundi sa panahon natin ngayon, sumasamba naman sila sa mga bagay na kinahihiligan ng kanilang puso. Yung mga pagkahilig sa laman, yung mga mahilig manood ng mga palabas na may mga kahalayan, yung mga tipong nasa bagay na yun, yung buong atensyon nila na hindi naman dapat. Ay mga uri po ng mga Diyos-Diyosan po yun, idolatry. No? At ang epekto sa atin, syempre, ay nadudungisan ng ating kaluluwa at napapalayo po tayo sa Diyos. At sa huling talata nga ng ating paksa, pinakikita ang gagawing paglitis ng Panginoon sa sambahayan ng Israel, na sa pagsapit nito ay, yun nga sinabi, madudurog lahat ng puso, manlulupaypay ang lahat ng kamay, no, manghihina ang lahat ng kalooban at mangatog ang lahat ng tuhod ng dahil sa kanilang kasuklam-suklam na gawa. At sa panahon po nga natin ngayon, ito po yung tinatawag na final judgment o yung huling paghuhukom, na kung saan po kung hindi tayo mananatili sa katuruan po ni Kristo at malunod po tayo sa Diyos-Diyosan ng ating sarili, malamang hindi na po tayo kikilalanin ng Diyos, pagkat inilaan po natin ang ating oras at buhay sa Diyos-Diyosan na ito, na dapat po ay sa Kanya lamang. Kaya't ipinapaalala po ng tabak ng Panginoon na magbalik loob tayo at talikdan ng ating mga Diyos-Diyosan at ilayo ang ating mukha sa ating kasuklam-suklam na gawa, upang sa pagdating niya ay mapabilang din naman tayo sa mga banal at para sa ikakamit din naman natin ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa share niyong napakasarap. Ano po, magayon po isa pong pagbabahagi ng ating talakayan doon po sa paksa na ito, na ito'y pangkaluluwa, ano po, na dito po mauunawaan po natin na sa ngalan po ng Espiritu Santo, sabi po, ipapahayag po sa atin kasangkapan ng po ang bawat isa sa atin, at sa inyo pong mga hangarin dyan, mga minamahal namin taga-subaybay na naghahangad po na matuto, ito po, yan po yung mga kaloob sa inyo na sa pamamagitan lang po ng mga bawat isa sa atin, pinakasangkapan po tayo o ang bawat isa po sa atin, ano po. So, binabanggit po ng kapatid natin doon yung tabak as yung punishment, no, o isang parusa, no, na hinugot ng Panginoon, ano po, sa paliwanag po ng ating kapatid. Kasi ito pong tabak ng Panginoon, hindi lang po isang isang sabi nga po, estado ng kahulugan. Kasi kung tabak na literal to, no, ano po, tagaan talaga to, ano po. So, sa mga ito po yung tabak na spiritual, pangkaluluwa po. So ito po ay may lintulad po natin sa iba't ibang anggulo po ng ating pangunawa sa ngalan po ng spiritual na mga pakahulugan dito po sa ating pong programang Mistisismo. Ngayon, hingi naman natin ang paliwanag ng ating isang kapatid na dito, si Sister Merly naman. Siya naman ng ating hihinga ng paliwanag tungkol sa tabak. Pakitabak nga po. Oo nga po. Nabanggit nyo nga po na ang literal na tabak ay yung nakamamatay ng literal na laman. Kung may kagalit ka at gagamit ka ng tabak, mauuwi sa madugong pag-aaway. Subalit ang espiritual na tabak, sa paglipol sa mga banal at tampalasan, ay yung mga banal na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun nga pong nabanggit ng ating kapatid, yung mga dinyo-Diyos natin, yung kapangyarihan, at iba pa, marami po yan. Nakalimutan nila na ang tunay na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos. Sila ay hindi naging tapat sa Diyos. Kumbaga, kung ano-ano po ang kanilang mga pinaggagawa, mga ginamit nila ang sariling kaisipan na wala naman sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos naman po ay makatarungan.
He is merciful and compassionate God. Kaya pinapatawad po niya ang mga taong handang humingi ng tawad at magbalik loob sa Kanya. May kalalagyan at nararapat po na kaloob sa bawat estado. Sa mga masasama, siyempre po masama din ang matatanggap. Sa mga mabubuti, siyempre po bibigyan ng mabuti. Sa totoo, pagkakalooban ng totoo. Sapagkat may merito po ang bawat isa. Kumbaga, may isahang kahatulan po. Ahatulan po tayo ng Diyos sa ating mga gawa o sa bunga ng ating mga gawa. Maraming salamat po, Sister Merly, sa inyo pong naipagkaloob na pahayag sa ating paksa. Ganun din po, ano po, pinakikita natin na ito ay isang magiging kaparusahan, ano po, kung sakasakali pong tayo nga po ay nakagagawa ng mga pagkakamali at pagkakasala sa mga kautusan ng ating Panginoon. Dahil nung pong mga nauna po kasing panahon, mga minamahal naming taga-subaybay, ano po, kung atin pong susubaybayan ang bahagi po ng kasaysayan ng lahing pinili, base po sa nakasulat sa banal na kasulatan, sila po ay marami nga pong nagawang mga kamalian, mga pagtalikod, mga labis nilang nasaktan ang kalooban ng Diyos. Dahil nga po sa kung ilalarawan nga po natin, ng Israelita po, ang Israel, sila po ay larawan po ng isang babae sa harap ng ating Panginoon na minahal po ng Diyos sa mulat mula pa. Sabi nga po, sila lahing pinili. Subalit, nakita po natin na sa kasaysayan po, mababasa po natin na kumbaga po sila ay naging asawa ng Panginoon o naging kaisa ng Panginoon, ay nagkaroon po sila ng mga kataksilan na nagawa. Ano po? Kaya naman labis-labis yung kumbaga galit ng Panginoon sa kanila, ng Panginoong Diyos. Subalit dahil nga po sa mga binitawang pangako sa kanila ng Diyos at ang Diyos nga ay tapat sa kanyang pangako, gaano man po kalaki ang mga naging pagkakasala nila, halos sabi nga po, ibuhos na ng Diyos ang lahat ng galit sa kanila. Ganun pa man, ang Panginoong Diyos po, dahil sa pangako niyang may katapatan, nagkakaroon pa rin po ng kapatawaran na ibinibigay sa kanila ang Panginoong Diyos. Kaya kamukha po nitong paksa natin na tabak ng Panginoon. Pinukwento nga po rito na kung paano ang kaparusahan ay ibibigay sa kanila sa pamamagitan ng mga kaparusahan na sinasabing malilipol sila sa tabak ng Panginoon. Ano po? Kaya sa atin pong kapanahunan, ito po ay spiritual na mga pangyayari na atin pong tinatahak ngayon sa panahon po natin bilang mananampalataya sa ating inang simbahan. Kung ano ho ba itong tabak na ito, na sabi nga po, ang lahat nga po ng mga tuhod ay manginginig at ang mga puso ay madudurog, ano po, sa tabak na yan ng Panginoon, ano po. Ibig sabihin po, yun po matindi po itong tabak na ito na hindi po literal, ano po. At yan po ay ating papasukin sa pagpapalalim po ng ating talakayan. Pansamantala po, bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. I greet all those who are listening to Radio Maria. This is Archbishop Ernesto Salgado. Let us make it a habit to listen to Radio Maria Philippines in order that the programs of our faith may be spread, that our faith may grow stronger and stronger every day by the help of God and through the intercession of our Blessed Mother. Po ay inaanyayahan naming makiisa
sa pagmimisyon ng Radio Maria. Para po sa inyong pakikibahagi, maaari pong mag-abot ng inyong tulong pinansyal sa pamamagitan ng mga sumusunod na bangko. Sa Metrobank, ang account number po ay 102-310-229-223-6. At sa Bangko de Oro, ang account number naman ay 370-000-2437. At sa Metrobank Dollar Account, ang account number po ay 102-210-200-660-1. Welcome to Radio Maria Family. Nagbabalik po ang programang Mistisismo, ang tunay na buhay makadiyos, at kayo patuloy pa rin pong sumusubaybay sa Radio Maria Philippines, Bringing Christ into your home. Patuloy pa pong tumatalakay sa paksa po natin na ang tabak ng Panginoon. So, nandito po tayo sa parte na ang tabak ng Panginoon sa mga unang mga kapatid natin nagpaliwanag, ano po, isang kaparusahan. Tunay po naman. Kaya nga po, makikita po natin doon ang galit ng Diyos sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang na nagawa ng bayang Israel o ng lahing pinili. Sapagkat ang sulat pong ito ay ayon sa kasaysayan, so ito po yung ipatungkol doon sa mga naunang lahing pinili. Ano po? Ngayon, dumako naman po tayo sa spiritual na lahing pinili sa kapanahunan po natin ngayon. Paano po natin iugnay itong tabak ng Panginoon sa ating pong kapanahunan, sa ating pong pananampalatayang Santa Iglesia Apostolica Romana at binyag na Ama, Anak at Espiritu Santo. Bigyan na po natin ang ating kapatid na magsasalita, si Brother Rico po. Kay Mama Mary po tayong lahat. Kami rin. Part of the reality, 9 days to go before Christmas. Ang pecha po ngayon December 13. birthday of Jesus Christ, our Redeemer, Savior, Creator. Ang all about ng buhay natin ng mga tao sa lupa na ginawa niyang kaarawan-kawangis ng Diyos. Ngayon, ang i-correlate natin sa paksa na pinamagatang tabak ng Panginoon ay pinagkalob kay Propeta Ezekiel na binasa akin ng sister natin ni Sister Marjorie yung talambuhay o kung ano yung panahon ng pagkakatao sa kanya, ano ibigay sa kanya ng Diyos na covenant. Ngayon, ang Panginoon sa Kristo, bilang siya yung pinaka-mood niya ng panahon ng December, siya yung salita nagkatawang tao, the word that was made flesh, na sa pagiging salita niya, sabi, yung daw tabak, hugutin daw sa kaluban o sa pinaglalagay sa pinaka-housing. Saan ba nang galing ang salita niya kung si Jesus Christ yan? Ang ating Panginoon sa Kristo being the word, siya galing doon sa luklukan ng karunungan na pinakakaluban o lalagyanan ng salita na may kaakibat din na kapangyarihan. Kaya kung titignan natin ibang mga karugtong ng mga talakayan sa Ezekiel kanina, babanggitin doon yung mga tarinhaga ng Panginoon mga hula na coming generations hindi pa naman mangyari sa tipan ng Israel noon Siya si Jesus Christ ang pinangako ng Diyos na larawan ng tabak na huhugutin sa kaluban, walang iba nga kundi luklukan nung karunungan na may salita at may kakibat na kapangyarihan. Yung kapangyarihan ng salita na yan yung pinakatalim na siyang hihiwa sa laman. Hindi naman actually o factually, hindi naman literal na laman yan. Kasi kung literal na laman yan, tatabakin niya ng isang tabak lang yan, ilang libo, ilang milyon tao sa mundo. So, based on reality, spiritual ng tabak na yan yung salita na tataga sa laman, na may talim. At pinakintab baraw, may kintab, may karunungan, ibig sabihin, stainless. Walang bayad dungis, makislap. Yung karunungan na nakapagpe-penetrate between happiness and reality. Kaya nga, ano yun, yung laman natatagain yan. Sabi, sabi mo sa Jerusalem, sa taas ng dalanginan, sabi niya ng Panginoon, huhugutin ko ang tabak ko sa kaluban, sa pagkakasuksok. At lilipulin ko ang mga banal at makasalanan. Ibig sabihin, sa bayan yun, gagapasin yun. Pero pagkatapos ng pag-ihiwalay, nabanggit niya ng Sister Marjorie kanina, parang tupat kambing. Yung mga nagbanal, yung mga kalugod-lugod sa Diyos. Days to come, kung yesterday yun, today na ngayon yan. Today na ng panahon natin, ito na yung panahon na yun. Na yung salita na yan na may kapangyarihan at karunungan, yan yung hihiwa sa laman, spiritual din na laman. Hindi laman na literal na pangkatawan, kundi
yung paggana ng makalupang kagustuhan na nagsisimula sa tinatawag na sariling pagkagusto at pag-ayaw ng tao. Ang gusto ng Diyos, ang tao magbanal, pero ang tao gusto niya sumunod sa Diyos pero ayaw niya magbanal. Yan yung tinatawag na sariling kalooban. Hihiwain ang salitang may kapangyarihan yan. Nung dumating ang Jesus Christ sa buhay ng tao, yun na yung simula ng panahon ng pagsunod, kinakailang mag-manifest na yung pagsunod niya sa tao sa totoong kahulugan at kahalagahan ng pagtalima sa Diyos. Kaya nga papasok naman tayo sa evangelical principle or rule na binigyan ng Panginoon sa Kristo. If you love me, deny yourself, carry your cross every day, and follow me. Yun ang evangelical rule. Sabi nga, to become a mystic o gusto mo maging makadiyos ka, sundin mo yung turo ng makadiyos. Yung naging buhay ng makadiyos dapat mangyari sa tao. Ang diferensya ng tao, gusto niya maging makadiyos pero ang buhay niya makalaman, makalupa. Ano yun? Worldly pleasure. Pero pagdating ng tinatawag na puwersa niyan, salita niyan, tabak niya ng Panginoon, kung tawagin niya transcending language. Salitang nakapaglalago sa pagitan ng katawan, kaluluwa at espiritu sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos bilang Ama, karunungan ng Diyos din bilang, pwede bang ina yan? May Ama, di merong ina, kaya may luklukan. Kaya nga po mga gilto pakinig mo, mukha yata mas lumalalim ang usapan natin. Kasi sinimulan ng Panginoon kay Ezekiel, sabi, tabak daw na hugot sa kaluban, hindi na lang isusuksok ulit. Sabi, may housing yung tabak. Kaya kung tabak yung salta ng Diyos, na may kapangyarihan at karunungan, yung pinaka-housing niya, pinaka-kaluban niya, yung luklukan. Kaya nga kung merong karunungan na siyang binubuo ng tatlong persona sa isang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, merong luklukan ng karunungan, salita niya. Wala ba kundi si Mama Mary, ang kalinis-lisan, kaisipan ng Diyos, kagalang-galangan, Immaculada Concepcion. Siya po ang luklukan ng karunungan. Sumatin lahat ang kapayapaan. Sumainyo rin. May rin. Maraming salamat, Brother Rico, sa inyong masayang pagbabahagi. Doon nga, binanggit po ng ating kapatid yung salita, ano po, siya pong sinasabi niyang salita ng Diyos. Ito po yung binibigyan po ng diin ng ating kapatid dito na siyang tabak na hinugot mula sa luklukan ng karunungan na siyang pinaka sinasabing kaluban nito, ano po. So, kung ito po yung salita, o ang salita po ang sinasabing tabak ng Panginoon, ano po, masasabi nga po natin na sa pag-aaral po at tunay po naman ang ating pong pananampalataya ay binubuo po ng tatlong kalalagayan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Atin nga po mabibigyan ng kalalagayan ang bawat pakahulugan ng tabak na yan, ano po, sapagkat sa kapanahunan nga po ni Propeta Ezekiel, ibinigay po ng Panginoon ng tabak ng Panginoon ng kanyang salita sa pamamagitan po ng mga kautusan na sabi nga po mabibigat. Kung kaya naman ang mga tao ng mga kapanahunan na yon, maging banal man siya o siya makasalanan, talagang hindi po siya uubra doon. Ano po yung mga tabak ng Panginoon na binitawan sa kanila noon? Yung mga marami pong mga kautusan, ano po, yung mga kahit na po sa 10 utos na lang, ano po. Yan po ay nakasaad ang mga pag-uutos ng Panginoon. Nasabi nga po pati mga banal na hindi po nakaya. At wala nga po namang sabi nga po makalalampas sa tabak ng Panginoon sa mga kautusan ng Diyos. Kung atin po susundin literal ang mga kautusan ng Diyos, mga minamahal naming taga-subaybay, ano po, ayon po sa mga pinag-uutos sa kapanahunan po ng lumang tipan, kahit po anong banal natin noon, tayo po ay malulugmok sa talim ng kautusan na yun ng tabak ng Panginoon. Subalit, sabi nga po, ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao ay hindi po natatapos doon po sa kapanahonang yaon ng mga naunang lahing pinili, ano po. Sapagkat meron nga pong panibagong kung paano pong ang salita ng Diyos ay sinasabing ngayon, bukas at magpakailanman. Sabi nga po, ang tabak na yan o ang paghugot ng tabak na yan ay paulit-ulit pong nagaganap, ano po. Hindi lamang po sa literal na kapanahunan noon o mga naunang tipan ng Diyos ayon sa laman, ano po. Ito po ay nangyari na rin sa kapanahunan naman ng
pakikipag-ugnayan ng anak. Ano po? At yan po nasulat ang mga masasabi po nating matatalim na tabak. Ano po? Ang binanggit na nga po ng ating kapatid kanina, ni Brother Rico, ang isa sa mga kislap ng talim ng tabak na yan. Anong sabi nyo kanina, Brad? Yung evangelical principle. Oo. O, yan. Kung mahal mo ako, takwil mo. Oo, yan. Isa po yan sa mga kislap ng talim ng tabak ng Panginoon. Ano po? Subalit hindi po para sa kaparusahan. Ano po? Upang ang tao, sa kapanahon yan ng ating Panginoon, kung bakit siya pumasok, dumating sa pamamagitan ng tipan ng anak, nakipag-ugnayan bilang isang tao, nag-anyong tao, naging katulad ng isang tao, maliban sa kasalanan, ano po. Subalit, dala rin po ang mga pananalitang, sabi nga po, napakatalim. At yan po yung mga pangangaral ng ating Panginoon, na sa kalalagayan po naman ng kanyang pangangaral, ang magiging aanihin naman ng bawat isa sa atin ay yung tinatawag na kapatawaran. Kung doon po sa panahon ng Ama, yung mga pananalita po doon ng ating Panginoong Diyos ay nakapagbibigay po ng kaparusahan. Ano po? Sa panahon naman po ng kanyang pakikipag-ugnayan, sa katauhan po ng ating Panginoong Jesucristo, ang tabak po ng Panginoon ay nagbibigay po ng kapatawaran sa atin. At ito na nga po, ano po, katulad po ng binabanggit nung mga ipinakita kay Propeta Ezekiel, ano po, yung mga simbolo ng ebanghelista ay lumitaw na po. Kaya kung hahanapin po niyo literal na tabak ngayon, meron pong literal na tabak. Ito na pong ating banal na ebanghelyo na nakasulat, ano po. Ito pong banal na kasulatan na naglalaman ng luma at at bagong tipan. At kaya din po, ano po, meron din po tayong mga, sabi nga po, hindi lamang po yung pakikipag-ugnayan ng ating Panginoong Jesucristo ang sinasabing isang bahagi po ng tabak, sapagkat tatlo pong pakikipag-ugnayan yan, yung pong tipan ng Espiritu Santo. Ano po? Tipan ng Espiritu Santo, Brother Rico, paano ba nating may ugnay dito? Sino-sino ba pumapil dyan? Ang bate sa kasaysayan hanggang sa tunay na pangyayari hanggang sa atin, nagsimula ang tipan ng Holy Spirit sa mga apostol sa paggagabay ni Mama Mary. Nung i-endorse ng Panginoon Jesucristo ang misyon sa sanggatuan sa magitan ng aral ng daan katuan buhay, yung sabihin niya sa kanyang matapat na alagad at sa mahal na ina, sabi niya, babae, ayan ang iyong anak. At doon naman sa isang matapat niyang alagad na sa paanan ng Kosi, San Juan, Evangelista, yung isang Evangelista na may sagisig na agila. Anak, ayan ang iyong ina. At isama na rin natin si San Pablo bilang nakahiwalay naman na, nakaseparate naman yung ways ng pagkakaan sa kanya. Pero Holy Spirit pa rin yun. Sabihin, yung pagkapakilos ng Espiritu Santo sa bawat kalwa ng mga apostol, unang na pinangungunahan ni Mary bilang masugid, puno ng kabanlog na tagasunod ng Diyos. Yan, yung Holy Spirit na yan, na sa panahon hanggang sa dumating sa panahon natin ngayon, sa tulong ngayon ng mga salita na banggit nga ni Brother Ronnie na kung literal maghanap tayo ng tabak, yung naka-print out sa Holy Bible ng mga salita. Kaya ang espiritu ng tabak, yung salita mismo na tumutunog pero hindi nakikita ng dalawang mata, pero para makita nga literally ang dalawang mata, meron po tayo sandigan ng katotohanan ng Holy Bible, ang banal na Biblia na isinilang o inianak ng Santa Iglesia Katolika sa tulong ng mga naglikom niya, mga nag-ipon niyan. Sabi nga, meron daw tinatawag tayong spiritual treasury o yung mga naglagang nagtabi ng mga kasulatan na nabuo. Kasi pag sinabing Holy Bible, ang kahulugan niyan, collection of holy book of all holy books. Parang ganyan ang meaning niya. Kaya nga, nandiyan lahat. Kaya kung sa ibang salita, yan yung kabanantipan, yan lahat ng katotohanan na nakapaloob magmula pa sa kasaysayan down to Holy Spirit ngayon. Kung kasaysayan, tipan ng Ama, creation, ang katubusan, tipan ng Anak, redemption. Ito namang sa ating ngayon nagsimula sa mga apostol hanggang kay San Pablo, salvation.
o kaligtasan, papasok na tayo sa tinatawag na perfect salvation. Kaya, perfection. Kasi yung redemption, ang kahulugan ng redemptive salvation. Kung merong creation, merong redemptive salvation, which is redemption. Ito naman sa atin ngayon, kung baga, ito na yung tipan ng mahal na ina at ng Espiritu Santo. Perfect salvation, ganap na kaligtasan. Yan ang target ng Diyos na mangyari sa mga kaluluwa na magisimulang matuto na totoong kahulugan ng kabanalan at ang kahalagaan nito o role nito sa mga Diyos na buhay. Yan, kaya nga sa tulong ng pinagsalin na puwersa ni Mama Merit ng Espiritu Santo, kasangkapan ng mga banal na kasulatan, aklat ng buhay mga Diyos, which is in particular Unitas, at yung mga aklat ng katekismo, malaking tulong yan sa ating simbahan para continuingly ma-reveal na kung ano ito yung dapat matutunan ng tao, most especially the Catholic Christians. Kasi sa totoo lang, ang Katoliko, ito talaga, wala na iba talaga. Kumbaga sa ano yan yung originality, ang may hawak niyan, itong Catholic faith. Yung originality. Yung lahat ng humiwalay dyan, mga Xerox copy, Xerox. Kaya nga pagka nagpapaprint na gante, mahalaga yung original copy ng isang sulat, di ba? Kasi yung mga Xerox copy, kung-open na lang yan Kaya pahalagaan po natin, sundin po natin, mahalin natin ang ating ginagalawang Holy Catholic True Apostolic Church sa tulong po ng mga kaparian, pinangungunahan ng Santo Papa, Pope Francis, sa pamamagitan ng paggabay ni Mama Mary bilang siyang ina. Kaya inang simbahan Tayo po ay tumalukin na ikaw. Tumalima po tayo sa vested power sa mga pari, sa mga ng pitong sakramento. Yan kasi pitong sakramento, yan po yung simula o start ng holiness. At ang holiness means to control. Paano natin makokontrol ang mga galaw natin, mga kaluluwa na pinaglalabas masukan ng demonyo, daidigat ng laman, kung wala po tayo sa under ng influence ng sanctifying grace o biyaya ng kabanal. Kaya po yung sanctifying grace, in the form of seven sacraments, yan po ang start of the new beginning. Ano yung new beginning? Yan po yung holiness. True meaning of holiness, no? The first part of the journey, if you really want to achieve your ambition to be mystic, magsimula tayo sa holiness. Yan po yung sagisag ng punong kahoy ng buhay, ang kabanalan na yan. At kung mayroong matatag na punong kahoy ng buhay, no other than Mama Mary, the most holy, mystic mother, Immaculate Conception. Yun lang po muna. So yun po yung pagdurugtong ating kapatid tungkol po sa paksa ng ating tinatalakay, po na ito nga pong pagiging mananampalataya natin sa isang relihiyon, sa tanging relihiyon na nagtataglay po ng sabi nga niya, originality ng pagiging tunay na Kristiyano, binabanggit nga po niya dito na ang mga sakramento at mga ipinahihintulot po ng ating inang simbahan ang siyang mga magiging daan patungo sa kabanalan. Dahil po ang pinag-uusapan na nga po natin dito, matapos pong banggitin natin kanina, yung pong pag-ugnayan ng anak sa kanyang pananalitang larawan ng tabak, yung ebanghelyo, mga divine command, mga evangelical rules, na napakahirap pong pakinggan, subalit sabi nga po, nakakapagdurog ng puso. Tinako po tayo rito sa tinatawag na ikatlong pakikipag-ugnayan ng Diyos, ang tipan ng Espiritu Santo, na sinasabi nga po ng ating kapatid kanina, ito po yung panahon ng pagliligtas, ng tipan ng Espiritu Santo. Subalit, isa rin pong tabak itong kapanahonan na ito, pagamat ito po ay panahon ng pagliligtas, sapagkat doon po sa sinasabing pakikipag-ugnayan po ng anak ng ating pong Panginoong Jesucristo, meron po siyang isang wasiwas ng kanyang tabak na binanggit na pong sinabi niya ron, ang magkasala sa ama ay patatawarin. Anumang paglait sa anak ay patatawarin, subalit ang pagkakasala sa Espiritu Santo ay di patatawarin.
Yan po isang napakatalim na wasiwas ng tabak ng ating Panginoon. So ito pong panahon natin ngayon, tipan po ng Espiritu Santo, nandito po yung mga pananalita naman din na atin pong patuloy na pinagsasaluhan. Kamukha po nito, ito pong mga pananalitang ito ng Ebanghelyo, ng mga sulat, ng kasaysayan, at mga sulat ng nina San Pablo Apostol. Sa tipan ng ang Panginoon ay wala na, Espiritu Santo na po. Makikita po natin dito na iniuugnay na po rito yung sinasabing kaligtasan nga po. At yung kaligtasan, ito po ay panahon ng Espiritu Santo sa kapanahunan natin na isang tabak din po na atin pong magkapagliligtas sa atin o maaaring pong magpahamak sa atin. Sapagkat sinasabi po niya na ang pagkakasala sa Espiritu Santo ay tiyak ang kamatayan. So, sundan po natin ang Espiritu Santo sa mga pakahulugan at mga pananalita po ng banal na kasulatan. Ayon po sa ating mga tinatalakay. Kaya sa panahon po natin, sinasabi nga po ng ating Panginoon bago po siya umalis, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo, ang Paraklito na siyang magpapahayag at magpapaalala ng lahat ng bagay na itinuro ko sa inyo. So itong banal na kasulatan na atin pong ginagamit bilang isang tungtungan ng ating pag-aaral, ito po yung bagamat siya literal, ito po yung spiritual na tabak ng Panginoon. Sa panahon po natin na hawak-hawak po ng ating inang simbahan at marami po ang may hawak ding tabak, sabi nila, ng banal na kasulatan, Subalit hindi na po yan yung original na tabak, Kaya sa kanila po, ang tawag sa kanila, Biblia lang. O kaya naman, ang mabuting balita. Diba? Sa atin po, hindi. Ang banal na Biblia, ang tinatawag po na ang ating pong taguri sa ating pong banal na kasulatan. Ang banal na Biblia. Bakit po may banal sa ating ganon? Yung iba, nakalagay lang? Mabuting balita. Mabuting balita, mabuting balita. Hindi naman lahat mabuting balita ito, Kaya sinabing banal, sabi nga, puro daw salita ng Diyos, hindi. May salita rin ng demonyo rito. Meron. So, kaya sinabing banal na kasulatan, Hindi lang po puro salita ng Diyos na nandito. Kaya ito po ang kalaliman ng ating pagkilala sa banal na kasulatan, Na dito nga po, sa pamamagitan po ng mga pananalitang naan dito, ay atin pong nahuhukay ang malalim na karunungan ng ating pong pananampalataya sa pamamagitan po ng ating pong pagtuklas dito po sa mga nilalaman nito. Kamukha nga po ng ating pong tinatalakay ngayon na ang tabak ng Panginoon. So kayo po ay aming pong inaanyayahan na ulit-ulit po magkaroon po tayo ng sariling banal na kasulatan sa ating mga tahanan, upang magkaroon po tayo ng isang sandata sa ating pananampalataya, atin pong magagamit. At po lalo po sa panahon ngayon na tayo po masyado na pong abala sa mga bagay-bagay na hindi naman natin masasabi na pakikinabangan natin sa buhay na walang hanggan. Ito pong banal na kasulatan, bagamat ito isang bagay na nakikita na minamahal namin taga-subaybay, nakikita siya sa siyang libro, subalit hindi po lamang ganun ang tinataglay na kabuluhan at kahulugan nito sa ating buhay. Kaya hanapin po ninyo ang banal na Biblia. Ito pong mga kasulatang ito na sinasabi nga po o sinabi nating kapatid kanina, the collections of all sacred books, yan ang Biblia, ang banal na kasulatan yung hari ng mga aklat. Book of books, sabi nilang ganon. So ito po ang bahagi po ng ating pagtuklas tungkol po sa ang tabak ng Panginoon. Ito'y sa panahon na po ng kaligtasan natin, panahon natin ngayon, at ipa ng Espiritu Santo, kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na mag-aral po tayo at para po tayo makapag-aral ng maayos, kailangan po natin na magkaroon ng kagamitan sa ating pag-aaral sa kabanalan ng ating pananampalataya.
kinakapos na po tayo ng oras. Kayo po, Sister Marjorie, may maidudugtong pa po kayo. Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin po ang aming Facebook page na pinamagatang Mistisismo. Paki-like lamang po at makikita na po ninyo ang aming mga talakayan kung gusto nyo pong mag-recap. Maraming salamat po. So, sa YouTube, ano? Opo, sa YouTube din po ay maaari nyo pong i-search ang title po ng aming mga paksa at mapapakinggan nyo na po doon. Yung papuri hinggil sa karunungan, ano po. Makikita mo na kasi Mistisismo, ano po, pagka binuksan po nila, yung marami po mga makikita ron. Hanapin niyo po yung may logo po ng Radyo Maria Philippines na po at yung pamagat po ng papuri hinggil sa karunungan. At yun po, mapapakinggan niyo na po ang mga recap po ng aming mga tinalakay dito. Ano po. Brother Rico. Pwede mo bumati? Ay, oo, pwede naman. Batiin mo lahat ng mga... Ito ng magandang gabi, ng mapayapa at nabiyayang sitwasyon, si Sister Wendy, na kalugar ko namin. Ganito napagkukwento namin itong ganito lagi, itong paksa. Tsaka nakikinig lagi siya, avid listener na siya ng Mistisismo kada linggo. Mayang gabi, angin sa itong gabi ito, pakinggan mo itong paksa natin, no? Maraming salamat naman sa inyo. Sis, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ano ba? Ikalat ninyo yung ikwento nyo sa mga iba pa yung mga kakilala, yung mga inyo pong naririnig dito sa amin. Taga siya, Brad? Taga barangay Sitio Home along the river. Okay. Yung Sapa. Salamat naman sa Diyos sa inyong pakikinig. Kaya po, Sister Merly. Nagpapasalamat po kami sa mga staff ng Radyo Maria na patuloy pong umaantabay sa lahat ng mga volunteers at lalo-lalo na po sa ating direktor na si Father Raymond. Sana po gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Bendisyonan niya po siya, Panginoon. At ganyan po sa inyo po mga taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, sa man po kayong naroon, sa mang panig kayo ng mundo, ng kapuluan natin, ng probinsya. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at pagsusuporta po sa ating pong himpilan. At higit po sa programang Mistisismo na inyo pong napagtsatsagaan na pakinggan po. At marami naman po kayong mapupulot dito. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon po ay pansamantala na po kaming nagpapaalam sa inyo at nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito po sa programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumainyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin rin. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong